Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 5:02 in the afternoon at March 24 na ho ngayon. Papasok na ho tayo sa huling linggo ng Marso. Napakabilis ng oras, napakabilis ng panahon at napakaraming kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. At samahan ko po kayo habang kayo ay patungo kung saan man ho kayong direksyon, kung pauwi na, papasok sa trabaho, dito man o sa labas ng Pilipinas, papasok sa eskwelahan o pauwi na. Marami pong salamat sa inyong pagpapatuloy sa akin, sa inyong tahanan, sa inyong opisina, sa inyong tanggapan, sa inyong sasakyan, sa inyong eskwelahan o kung saan man po kayo naroroon. Isang malaking karangalan na every time that I go live ay sinasamahan po ninyo ako. At ngayong hapon, ang ating pong pag-uusapan, ang ating title ay Decriminalize Libel, yung ating libel law o yung batas po sa libelo. Sapagkat over the weekend, ang dami ko hong natatanggap na mensahe, ang dami ko pong nakakausap sa aking patuloy na pag-iikot sapagkat tayo po ay bumalik na muli sa kampanya, umiikot po tayo. Hindi ko muna sabihin kung saan tayo nagtungo at yung mga lugar na ating tutunguhan. Sapagkat for security reason, anyway, magkikita-kita po tayo. Sigurado naman malalaman ho nyo pag ako ay bibisita sa inyong lugar. And of course, base po sa aming eksperyensya, yung mga lugar na napuntahan ko na ho, medyo tinatawagan po yung mga nakakausap natin at mga leader at talagang pilit na sinasabing huwag tayong tulungan. So hindi ko muna babanggitin saan tayo nagtungo at saan tayo tutungo. So yun nga ho, ang dami ko hong nakakausap na ordinaryong tao na paminsan-minsan ay nagpo-post po sa kanilang iba't ibang pahina at sinasabing sila daw po ay naiilang sapagkat parang tila nakaamba ang gobyerno na kapag hindi nagustuhan yung kanilang opinyon sa loobin komentaryo o kung anumang posting ay nanganganib silang makasuhan ng libel or cyber libel. Kaya po akin pong pinag-isipan over the weekend na bilang senador po ninyo, akin pong tutulungang maisabatas yung pagpa-decriminalize sa libel. Na wag na po itong gawing isang criminal offense, kundi isang civil offense na lang. Na kapag ka ikaw ay nahatulang guilty ng libel, magbabayad ka na lang ng multa. Sapagkat sa kasalukuyan, at hindi lamang ngayon, pero higit pa ngayon, katangi-tangi ho ngayon, but even in the past administrations, nagagamit po kasi itong libel law, pati po yung cyber libel law, bilang armas o nawe-weaponize laban sa mga kritiko ng gobyerno. Hindi lamang po kritiko, sa lahat ng Pilipino na pumupuna sa asal, pag-uugali, at kung ano-ano pang pag-aasta ng mga taong gobyerno, elected man or appointed. Hindi po nararapat na i-weaponize itong libel law sapagkat nagkakaroon po ng anomalya kasi pag mangingibabaw ang batas sa libelo o cyber libel over our constitutional right na meron pong garansya at nakaukit sa ating saligang batas. Yung Article 3, Section 4, malinaw po dyan that no law wala hong batas, shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ngayon, paano po natin ipapaliwanag na ang dikta nga, ang garansya nga ng ating saligang batas ay no law? Walang batas ang dapat ipasa at makapasa na siyang babawas, kikitil, bubusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita kung nandiyan yung batas sa libelo or cyber libel. At ang kaparusahan ay isang criminal offense. Kaya po bilang senador ninyo, aking itutulak na i-decriminalize na o wag nang gawing kriminal ang kasong libelo o cyber libel. Sapagkat malinaw naman din po dyan, napakarami na pong desisyon
ng ating Korte Suprema. Ang sinasabi, ang tema laging sinasabi ng ating mga lingkod bayan, halal man o hirang, ay hindi dapat balat sibuyas. Bakit kanyo? Babalik tayo doon sa tinatawag nating Article 3, Section 4 of our Constitution, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Malinaw po yun eh. So nagbabangga, ano ba talaga? Dapat ba walang batas na siyang kikitil, magmemenos, babawas at bubusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita na naaayon po yan sa saligang batas? O pwede tayong makasuhan ng libelo, isang criminal case or criminal offense under the revised penal code and under the special law, yung cyber libel. Pag nagbangga po ang ating karapatan na may garansya sa ating saligang batas at ang batas tungkol sa libelo o cyber libel, dapat pong manaig ang ating constitutional right na merong constitutional guarantee sa free speech, free expression, and free press or free reporting. Yan po yung ating kadahilanan kung bakit dapat na nating i-decriminalize ang libel law, pati na ang cyber libel law. Sapagkat paulit-ulit yung sinasabi, higit pa ho ngayon, nawe-weaponize yung libel law, yung cyber libel law, nagagamit pangharas sa ordinaryong mamamayan, sa mga miyembro ng traditional at new media. Kaya aking pinapalukala bilang senador ninyo, aking susuportahan ang pagpasa ng batas decriminalizing libel law. And again, alam po ninyo, yung lagi kong sinasabi, yung public opinion, yung opinion po ninyo should be the constant source of our freedom, of our liberty, and of our democracy. Pag yan ay binusalan mo, pag ito'y ating pinahintulutang mabusalan, mamenos, mabawasan, o mapigilan, nanganganib po ang demokrasya. Nanganganib po ang ating individual rights. Nanganganib po ang ating source of liberty and democracy. Balitang hopya mani popcorn. Sa Interpol daw magpapatulong ang NBI sa mga vloggers based abroad. Hindi naman ho kasi extraditable yung kasong libelo. Ito na nga ho yung ating sinasabi. Tila nawe-weaponize ang batas sa libelo at cyber libel. Alam mo ninyo, para ilagay natin sa tamang konteksto, bakit ko isusulong bilang senador ninyo to decriminalize libel and cyber libel? Ang mga lingkod bayan, whether they are elected or appointed, sila po ay pasahod ng sambayanang Pilipino. Pag sinabi po nating pasahod, bagamat literally hindi naman natin sila pag-aari, sila po ay kumukuha ng kanilang sahod mula sa buwis na binabayaran ng mga mamayang Pilipino. Kasama po dyan yung ating mga Filipino migrants and overseas Filipino workers. Para klaro at nasa tamang konteksto yung ating pakikipag-ugnayan sa inyo ngayong hapon. Bilang pasahod ng mamamayang Pilipino, hindi pwede na magiging sensorial yung kanilang attitude sa mga kritiko. Dapat bukas sila sa kritisismo o pagpuna ng ordinaryong Pilipino. Bakit? Yung sahod po nila galing sa buwis na ating binabayad. Sila po ay pasahod ng sambayanang Pilipino at marapat lamang na maging bukas sila sa pagpuna, sa kritisismo, sa pagbatikos ng ordinaryong Pilipino. Miyembro man ng traditional media o miyembro man ng new media o ordinaryong Pilipino. Bakit? Ulitin ko, ang sahod po nila ay nagmumula sa buwis na binabayad ng bawat mamamayang Pilipino. At hindi naman po pwede na pasahod ka ng gobyerno, ikaw ay kumikita, kumukuha ng sahod at benepisyo mula sa buwis ng mamamayang Pilipino, hindi ka pwedeng mabatikos.
Hindi puwedeng pag-usapan ang iyong, conduct, ang iyong pag-uugali, ang iyong, demeanor, ang iyong character, at ang iyong official life. Sapagkat pagka ikaw ho ay taong gobyerno, ulitin ko, elected or appointed, dapat lamang na malayang mapag-usapan ng sambayanang Pilipino ang iyong official acts, conduct, demeanor, and character. Hindi puwedeng bulong-bulungan na lang kung paano ninyo binubudol ang sambayanang Pilipino. Hindi puwede po iyon, sapagkat kayo ay kumukuha ng sahod mula sa buwis at remittance na nanggagaling sa ating overseas Filipino workers at Filipino migrants.